Ang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At May 20, 2020 sa Sunday School ng umaga ay nagbabati po sa inyo sa hamon po na Ecclesiastes chapter 7 verse 1 to 8. A good name is better than precious ointment, and the day of death than the day of one's birth. It is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting, for that is the end of all men, and the living will lay it to his heart. Sa verse 3, sorrow is better than laughter, for by the sadness of the countenance the heart is made bitter. 4, the heart of the wise is in the house of mourning, but the heart of fools is in the house of mirth. 5, it is better to hear the rebuke of the wise than for a man to hear the song of the fools. 6, for as the crackling of the thorns under a path, so is the laughter of the fool. This is also vanity. 7, surely oppression maketh a wise man mad, and a gift destroyeth the heart. 8, better is the end of things than the beginning thereof, and the patient in spirit is better than the proud in spirit. O God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita na amin pong nabasa. Salamat po o Diyos sa pagkakataon na kami makinig ng mensahe. Salamat po Diyos sa mga members na open bukas ang kanilang puso at kanilang mga tainga sa mensaheng may ihagama. Dalayan po Diyos na hamunin mo sila sa mensahe na ikaw makita. Sa mensahe nito, lagi may kubyan yung lingkod at ikaw po o Diyos ang manguna at pangunahan ng lingkod. Dahil ako po ay walang kakayanan magsalita. Ako po ay mula sa wala. Sa mamagitan ng biyaya, ako yung makatayo at ako po ay magsalita sa iyong mga salita. Dalayan ko Diyos, i-bless mo sa lahat ng mga hearers at a blessing sa bawat isa, ipagkaluma, patawad sa aming nagawang kasalanan at ganoon din po Diyos sa bayo sa iligtas mo sa lahat ng iyong mga anak with their families. Dalayan ko ikaw laging makita at ingatan ng aming bansa. In Jesus Christ I pray. Amen. Dito po sa ating nabasa sa libro ni Ecclesiastes chapter 7 verse 1 to 10. Si Solomon po, si Hari Solomon, has tried science. Sinubukan ni Solomon ang siyensya, ang tuklas ng pamumuhay sa magitan ng scientific method o scientific na pamamaraan na estilo na pamumuhay. Si Solomon, sinubukan niya po yan. Psychological and philosophy, sinubukan ni Solomon. Dahil si Solomon po ay talagang researcher po, lagi pong naghahanap, hanapin ang lahat ng kagunuang mayroon sa lupa. Psychology and philosophy ay dumaan si Haring Solomon sa ganitong pamaraan ng pamumuhay. The pleasure, alam niyo naman ibig sabihin ng pleasure. Ano yung mayroon ka? Karangalan, power, pera, yan. Religion, religyoso sa pamamagitan ng tradisyon. And wealth at ang kayamanan. Sinubukan ni Solomon yan dahil hinanap ni Solomon yung mga bagay na nagbibigay sa kanya ng kagalakan. And wealth, but nothing he tried brought any contentment. Pero wala pong natagpuan na contentment o yung pong pagpuno yung hinahanap ni Solomon. The titles of this message, the best life if God is included. The best life if God is included. Ang pinaka mabuting buhay dito sa lupa o pamumuhay natin na tayo po ay nabubuhay pansamantala sa lupang nilikha ng Diyos kung ang Diyos ay sinasama natin sa ating pong estilo ng pamuhay
That is the best one. Amen? Ha? Marami kasi nag-aangat sa magitan ng scientific method. Sinubukan na ni Solomon. Philosophical, psychological, and pleasure, religion, and wealth. Nothing can grow any contentment. Ha? Tingnan niyo po. There are a multitude of good moral people who are unjust. Ha? Dissatisfied as the rest of the world. Ha? Yung pong reality ng pamuhay, if God is not included, that is all badly. Unang puntos. Unang puntos. The profitable things for Christians. Sa verse 1 to 8, the profitable things for Christians. Profitable. Ano ba talaga yung pong gain? Yung ating makukuha, yung mga bagay. Buhay Kristiyano. Ano ba yung makukuha natin? Ha? Kung God is included in our life. Letter A. A good name. Ha? Good name. A good testimony. Meron po tayong reputasyon. Respected. Hindi dahil ikaw ay mayaman, respetado ka. Dahil ikaw ay mayroon kang wealth, ikaw ay matalino, dahil ikaw ay science, hindi po yan. Ang tinutukoy na respetadong tao, yung magandang pangalan ng binabandira ay ang bandira ni Kristo. Iyon po ang ibig sabihin niya, mga kapatid. A good name is better than precious ointment. Yung precious, napakahalaga po sa lupa yan. Yung precious, katulad po yung mga mamahalin. Noon kasi ointment. Mahalaga po yun ng ointment kasi noong kapanahonan po ni Jesus Christ, mahirap hanapin po yun. Pero yung precious po yan. Napakabalo. Pag ikumpara ngayon, yung mga precious stone, yung mga gold, yung mga pearl, good name is better. Amen. Kaya mahalaga pala yung ating good name, karangalan ng pamilya. Ha? Good name is better than riches, na ayon sa verse 1. A good name is better than precious ointment in the day of death than the day of one's birth. Yung pong karangalan at yung pong tinutukoy na kayamanan, mas maganda yung pong good name, reputation. Ang ating reputation, katulad yan, ikaw po ay nasa mabuting pamilya. Mabuti ha, maganda ang ugali, marunong makisama, pero sa rebulto naman naglilingkod, hindi po yan ang ibig sabihin ng magandang pangalan. Ang ibig sabihin yung good name, yung pong harapan ng Diyos, maganda ang testimonyo mo. Yan ang ibig sabihin. Hindi po yung pong good name, ang pananaw ng tao ay maganda ka, mabait ka sa kanila. Pero sa harapan ng Diyos, pangit ka. Gusto mo maging pangit. Simple siya, ayaw na maging pangit. Sa totoo lang mga kapatid, tanongin mo itong mga young people, gusto mo ba maging pangit? Ayaw nila, gusto maganda. Pati yung mga senior citizen, gusto na rin lang maganda. Tingnan mo yung mga matatanda. Gusto nyo mag-lipstick, gusto nyo maayos ang mukha, pero matanda pa rin. Pero gusto nyo maging maganda. Itong mga kriminal na gusto nyo maging maganda rin ang mukha. Mga politiko rin. Wala pang eleksyon, nakasimangot. Pagdating sa kumpanya, masaya ang mukha. Di mo maganda tingnan yung masaya? Yung kasaya na yan, hindi po yan ang gusto ng Diyos. Yung masaya, kung ang Diyos ay masaya, yung kung ginagawa, a good testimony, a good name. Kaya mahalaga ang ating testimony, mga kapatid. Hindi po ganun lang kahalaga na katulad po itong mga mayroon sa lupa. Ang ginto, pleasure, religion ng tradisyon, mas muli ka sa tradisyon, pinapalakpakan ka ng tao. Ano ba? Mabait kang tao ka. Pero ang Diyos malungkot sa'yo. Kung malungkot ang Diyos sa'yo, pansamantala nag-aani ka lang, short distance ka. Mas maganda yung long distance. Bakit long distance? Eternal reward. Natutuwa ang Diyos sa buhay mo.
Hanapin mo, kaya niya, maghanap pa ng magandang damit. Siyempre yung may quality. Ganun din eh. Ha? Kaya, ladies and gentlemen, challenge you. A good name. Ha? He has a good reputation. But will that satisfy the heart? Ha? Satisfy the heart is for the world. That is vanity. If you include God in your life, and you have a good reputation in the sight of God, never mind the people. Bakit? Wala rin itutulong mga tao eh. Ang unahin natin sa buhay natin, kung ang Diyos ay natutuwa sa buhay mo. A good name. Tandaan mo yan. Kahit saan ka mapunta sa sulok ng Bible, anong book, saan verse, maliwanag po na ang testimony ng mananampalataya ay dapat natin pong bigyan ng halaga. Kung ikaw ay magandang pamilya, amen. Sabi ng tao, magandang pamilya, good reputation niya. Kasi ang kanila pananampalataya ay maka-Diyos. Sa harapan po ng Diyos, pamilya ng Diyos. Pero masama, pamilya ng Diyos, pero ang kanyang testimony, masama. Sino may gano'n? Kristiyano, naglalasing. Tapos sabi mo, Kristiyano ka. Alam niyo mga kapatid, hindi nga pwede yun. Iyan ang gusto ng Bible. Sasabihin mong Kristiyano ka, lakwatsera ka. Wala kang magagawa. Kaya ang sabi ng Bible, sa lahat ng minuminuto, oras-oras, napakahalaga sa Diyos. Yung buhay na mayroon po tayo, limitado sa lupa. Habang malakas ka, maglingkod ka naman. Hoy! Kung natutulog ka, matulog ka hanggang gusto mo, okay lang yun. Pero huwag mo namang kalimutan yung schedule mo makipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. May oras ng pagtulog, may oras din makiusap ka sa Diyos. Mayroon din oras na magbasa ng salita ng Diyos. Kasi ikaw ay anak ng Diyos na dapat mong bigyan ng halaga. Alam niyo mga kapatid, a good name, napakahalaga. Bigyan ng halaga. Kung gaano ang pera sa lupa, kung gaano kahalaga yung pong mga precious stones, a good name ay wala pong kakumpara. Amen? In the day of death, tingnan niyo po, sa panahon po na tayo po ay mamamatay, ang sabi ng banal na salita ng Diyos, yung pong pamumuhay Kristiyano sa ating pong buhay, ay kailangan po natin magkaroon po na bigyan halaga. Pero binibigyan po ng halaga nung patay na ang tao. But if a person receive all the praise at his funeral for being a philanthropist and misses God, it is all vanity. Kung ang pamumuhay ng tao ito, nung panahon na siya po ay nasa ataol na siya, at lahat po ng kagandang ginawa ng tao ito sa lupa, ay pinupuri ng kapwa-tao, ang sabi ng banal na salita ng Diyos tayo Ecclesiastes, lahat po walang kabuluhan. Remember that. Yung mga bagay na binibigyan natin ng halaga ng reputation, paggalang sa funeral, na higit binigyan ng pansin kaysa iyong Diyos na lumikha ng buhay ng tao. Nagbigay ng dagdag ng buhay, kalusugan, at lahat ng pangailangan sa lupa ay nakamtan ng tao ito nasa ataon na. Nakalimutan yung gumawa ng lahat. Ang nakita yung kagandahan ng tao. Lahat ng mga bagay na ginawa ng tao ito na hindi ikinapupuri ng Diyos ay wala pong kabuluhan. Amen? Maliwanag naman ang salita ng Diyos ka po ng kapatid. The Bible is stated clearly. Yeah. Saan ka makakatagpo yung libro na kasabihin, itong matatalinong tao ay maganda? Wala. It is only the living Word of God. Itong living Word of God, kailanman hindi mawawala. Mawala sa amin po langit at ang lupa. Pero ang
aking salita sa the Lord is forever. Remember that. Yung pong pag-iyak yung namatay. Iniyakan mo yung namatay na mahal natin sa buhay. Yung pag-iyak natin mula sa puso at umagos sa mata, dito sa lumuha tayo. Nakita ng mga tao na gano'n na lang pagmahal mo yung patay na tatay, patay na kamag-anak, o mga relatives natin. Pero the Bible says, kailan mo naman iniyakan ang kanyang solong tao ito, na siya ay maligtas at papuntang langit na bayan. Sa magitan ng panalangin mo sa kanyang niluluhod mo sa Diyos, upang siya ay makarating sa langit, hindi sa impyerno mapunta. Kailan ka naman umiyak? Ang mahalaga yan, kung ang mga anak ng Diyos hindi kailan umiyak o hindi pa naranasan umiyak, sa soul na mapunta sa apoy na impyerno. Kaya nga, iyan ang reason kung bakit si Kristo ay bumaba sa lupa. Ang mission field ni Jesus Christ ay ang lupa, itong earth, planet ito, itong earth. Bakit ito ang mission niya? Kasi maraming mga tao dito sa lupa na mapupunta po sa impyernong apoy na tormented day and night, doon na alam ng Diyos, mainit doon. Kailan ka naman na nagkaroon ng pag-iyak, pagluha sa mga kaluluwang mapunta doon? Kaya nga, it is a great sacrifice on the part of the God the Father. Yung kanyang pinakamamahal na anak, na the only begotten Son. Yun pa ang kanyang sinuhod. Ilang beses na i-preach na ito. Ilang beses na napakinggan natin, it is Jesus Christ Himself. Pero hindi pa rin natitinag ng puso natin sa mga nawala o nasa kadiliman parang ang ating mahal sa buhay. Karamihan sa ating pag-iyak pag walang pera, pag-iyak kung walang trabaho, pag-iyak kung wala ang kinabukas, wala tayong kinabukas. Ang sabi ng Bible is all back. Kailan ka umiyak? Magkaroon ng kaligtasan. At ipupulyot natin o padamihin natin ang papulisyon ng langit. Sa magitan ng panalangin mo, sa magitan ng panalangin natin, that more souls to be saved. To be saved. God sent us laborer. Kasi marami na po ang maaani, kulang ang umani. We are now in the last days. Computer age. Kapanahonan natin. Computer age. Amen. Ayan. Iyong pong the day of death. Iyong pong agagawan po ng mga magagandang ugali sa lupa, sa kapwa. Ay hindi sinasabing masama yun. Ang masama doon, yung pong paggawa mo ng mabuti sa kapwa, yung paggawa mo na hisat, ikaw palakpakan lang, hindi makita sa iyo yung presensya ng Diyos. Iyon ang ayaw ng Diyos. Umaani ka na ng karangalan. Pero kailangan hindi mo binigyan ng karangalan ng Diyos. Ay may manok natin. But by grace, by the will of God, ang aking wali ay binago ng Diyos. Ganun. Alam niyo, to review of the wise. Marami pong magagaling sa lupa. Makita niyo naman yung mga science, mga invention. Kaya nga si Solomon, believe sa science. Diba? Science. Meron. Kung pagkapanon na natin, biro mo yan. Merong missiles. Isang pindot lang. Lilipad ko yung missiles papunta sa ibang banat doon, papasabukin. Aba, imposible yun. Tumawag ka sa Amerika sa magitan ng phone. Paano mangyari mo? Mapunta po yung salita mo doon na dumaan sa karagara. O, di ba? Yan kaya kagalingan ng science. Paano yung puro bakal lumipad sa taas, mapunta pa sa buwan? May mga submarine doon sa ilalim ng lupa. Doon sa submarine, may basketball, kompleto rin ng ano doon. May restaurant, may kainan dito. Aba, hamang-hamang ngayon. Science. Ang gusto ni Solomon iparating sa atin, gusto ni Solomon ipakita sa magitan ng science, ang pagtutuklas nang magkaroon ka ng contentment sa buhay, sa pamumuhay pansamantala. Yung mga philosophy,
Pamuhay ng filosofya na lagi ikaw ang tinatangkilik ng tao. Yung psychologist na pamumuhay. Yung mga pleasure karangyaan. Yung mga religion sa magitan tradisyon na pinagkatiwalaan ka ng mga tao. Yung kayaman, mayroon ka. Ito ba ay nagbibigay ng contentment? Ang sabi ng Diyos, if God is not included, all things are vanity. Remember that. All things are vanity. The patient in spirit, better than the proud in heart. Far better to wait patiently and humbly than to get angry in demand for our own way. Huh? But if you are going to leave God out of the picture, what profit is there? If it is all vanity at that, remember that. If you gain the whole world, at na yung kaluluwa mo ay mapunta ko sa hell, walang kabuluhan. Maganda sana kung 10 years sa hell. Okay lang yun. Ay hindi. Tormented day and night in hell. Pangalawang utos. The preferred things of wisdom for Christian. The preferred things, prepared na nihanda ng mga bagay na karunungan para sa mga anak ng Diyos. Wisdom is better than wealth. Kaya si Solomon, pinili niya ang wisdom, hindi po power, hindi kayaman. Dahil sinabi ng Diyos, ano bang gusto mong hingin sa akin at ako ibibigay ko sa iyo. Ang hiningi niya, hindi po kayaman, kundi wisdom. Security comes from wisdom and material possessions. But we must learn to use material possession wisely. This verse, condemning wealth, but only the condemnation of wealth without wisdom. Yung wealth na pinagkaloob ng Diyos sa atin bilang anak ng Diyos. At igugugol mo o gagastusin mo na magkaroon ka more money, more wealth, na wala ang presensya ng Diyos. Yung wealth na yan, walang kabuluhan. You just have the wealth, the full of wealth, kamangmangan na kayaman. Kaya nga, yung kung mayroon po tayo na possession, ang pag-aari, katulad ng lupain, mayroon kang pera, mayroon kang good health, mayroon kang wisdom, nagagamit ka sa ministry, nagagamit ka sa choir, nagagamit ka sa soul winning, nagagamit ka sa visitation. Tingnan niyo mabuti. Gamitin niyo po yung wisdom mayroon po tayo sa pamamaraan din ng Diyos, hindi sa ating pamamaraan. Kaya, the condemnation of wealth, iko-condemn ang wealth because yung wisdom ay hindi ginamit. Marami sa atin po yung mga kapatid. Pag gamitin mo ang wisdom, meron pong humility. Pag wisdom na mayabang, hindi po wisdom ng Panginoon, wisdom ng word. Ang wisdom ng word, mangmang sa harapan ng Diyos. Pag wisdom mula sa Diyos, mapakumbaba ka. Sa mata ng tao, mangmang ka. Pero sa Diyos, maunong ka. Kaysa yung pakinggan ng tao, sino ba talaga ang tao? From the dust thou art, and unto dust shall thou return. Yun po ang tao. Bago nalikha ang sanlibutan, nag-exist ang Diyos. Ito po, paniwalaan natin. Kaya, remember this. Wisdom is better than wealth. Wisdom cooperates with providence. Cooperate with providence. Yung wisdom mayroon sa atin na nagmula sa langit ay mag-comprehend yung tinutukoy na program ng Diyos. Find out where God is going and get with the program. This is simply a life yielded to the will of God. Find out, hanapin niyo po yung programa ng Diyos sa buhay mo. Ang ibig sabihin, tuklasin mo sa pagitan ng pakikinig.
pagsasaliksik sa salita ng Diyos. Kaya nga, pag pumunta kayo sa church, makikinig kayo. Pag umuwi ka, na-charge ka. Ha? Kung minsan may mga kapatid at pumunta rito, hindi nakikinig. Pag umuwi, tagtuyot pa rin ang kanyang spiritual, tutog na tutog. Dumating ang trials, matutong ba yan? Ha? Kaya mabigyan nyo halaga ang ating katubusan. Wisdom gives us perspective. Ha? God balances our life by giving us enough blessing to keep us happy and enough burdens to keep us humble. Ha? Ang Diyos, tinitimbang niya po ang ating pangangailangan. Kung bibigyan ka ng ganito, ha? Ay magpasalamat ka sa Diyos. Kahit hindi mo hinihingi, kasi alam ng Diyos ang pangailangan natin. Pag hinihingi mo ay sardinas, binigyan ka ng Diyos ng papaitan, magpasalamat ka, may plano ang Diyos kung bakit ka binigyan ng papaitan. Kung ang hinihingi mo ay papaitan, binigyan ka naman ng kamatis, magpasalamat ka pa rin sa Diyos. Binigyan ka ng kamatis, sa gusto ng Diyos manatili ka, mapakumbaga. Mas marunong ang Diyos pag siya po mag-program sa buhay, mayroon po tayo. Don't ever allow yourself to program your life. Allow God to program your life. Amen? Ha? Kaya, napakahalaga yan mga kapatid. The preferred things of wisdom for Christians. Tingnan nyo. Ha? Ito pong tinutukoy na yung adversity is the blessing of the new. Adversity. Yung ating pong trials, anong pong calamity, mayroon po tayo. It is a blessing sa buhay mananampalataya. Bakit naman, Pastor? Yung kasing trials, masakit sa katawan, pero blessing sa atin. Ha? Sa atin kasi, pag natatrial na malas na buhay, hindi magandang buhay, aatras na siya, tatakbo siya sa liputan, ang alak ang hanapin, hahanapin niya yung pressure ng word, yun ang alam niya na pamuhay para matakasan ko yung trials. Mali po yan. Ang sabi ng Bible, pag nasa trials po tayo, it is the blessing. Points, agila o tao, sa Diyos pa rin may hawak niya. Pag sinabi mo, ako ay tao, sa iyo ibon. Pag tinus mo po yung points, lumitaw na agila. Sa kanya, talo ka eh. Oh. Ang sabi ng Bible, points o agila, panalo ka, Kristiyan. Ganun ang Diyos. Si Satan, ang isa po, si Satan. Nagtagumpay si Satan na si Kristo ay maipako sa cross. Palakpakan, umiliti si Satan. Nung mailibing siya, umiliti. Nung nabuhay na muli. Nga. Eh, hindi alam ni Satan eh. Ha? Kaya nga, lahat ng ginagawa nyo sa ating pamuhay ay lahat mayroong pupla. It is better for us to obey His word. Amen. Pangatlong puntos. The powers of wisdom for Christian. The power. Ano mo yung power? Yung pong bigat o yung pong kapangyarihan. Yung kasing wisdom. Sa verse 18. For he that feareth God shall come forth of them all. Wisdom in the Old Testament is a personification of Jesus Christ. Personification of Jesus Christ. Wisdom in the Old Testament. Yung kung karunungan mayroon po sa lumang tipan, ay ibinubulgar niya o inire-reveal niya po yung pagtitiwala, yung kung karunungan na gusto may mula sa ating mga kaisipan at puso, etong kaming Mesiya na si Jesus Christ. Kaya kung paano ang Diyos ginalang niya ang God the Son, the coming Son, na may mapanganak po na ayon po sa Matthew at prophesied sa libro ni Isaiah, napakahalaga sa banal na harapan ng Diyos. Sa harap ng tao ay kamangmangan. Sino ka tao ka marunong? Sabi niya,
full ng body. Maraming sabi ngayon, full of body. Ang matalino, yung mayaman. Wisdom overcomes sin. Letter A. Pangatlong puntos, the power of wisdom for wisdom. Yung karunungan mula sa taas, overcomes sin. If we walk in the fear of God and follow His wisdom, we will be able to detect and defeat the devil. Yung wisdom na mayroon po tayo na ipinagkaloob ng Diyos, yung wisdom na yan, lumakad ka na may pagtitiwala sa Diyos. Sa lahat ng programa ng Diyos, ito po ay makapag-detect, makapagtalo sa pamamaraan ni Satan to destroy our borrowed life to the Lord. Anong karunungan mayroon ka? Amen? Pag-awit lang, maraming marunong dito eh. Pag-awit lang. Sige. Si Brother Fernando, may sariling awit yan. Si Brother Edmo, marunong awit yan eh. Sige. Mga women's, marunong sila umawit. Tayo po ang say, marunong tayo umawit din ah. Meron tayong kanya-kanyang I do. Sige. Pero yung gusto ng Diyos sa ating buhay, sa pamaraan ng ating pong pagganap o paggawa na may tiwala sa Diyos, yung dila na ibinigay ng Diyos at ang isip ibinigay ng Diyos, at ang puso na ibinigay ng Diyos. Pag ang Diyos ang nagprograma, bibigyan tayo ng wisdom. Pag umawit ang dila, purihin ka, ma. Purihin ka, Redeemer. Purihin ka, my Savior. Ano? Bakit sa atin kasi bilang mga nampalataya, gustong-gusto natin yung mga worldly care, worldly love. Hindi po yung heavenly hymnal o heavenly song. Purihin ka. Salamat o Diyos. Salamat sa kabundukan. Salamat sa hangin at ang araw at ang lupa at ang karagatan. Salamat o Diyos. Sa kalusugan mayroon ako. Salamat o Diyos. Yung ipinagkaloob mo sa aking pagkakataon na sabihin naman purihin ka sa buhay. Ipinagkaloob mo sa akin. Sinabi mo nga sa buhay mo ng ganyan. Anong klaseng mayroon tayo? Anong wisdom? Marunong ka sa nanliligaw, may 5 boyfriend ka, meron kang girlfriend, 5, marunong na yun. Meron kang 5 sasakyan, meron kang 300 hektar, meron kang yung lahat pang samantala, all things are body. Mayroon pang samantala sa lupa, lahat pang samantala sa lupa, na ipinagkaloob ng Diyos kung ginamit mo, purihin ng Diyos. That's wisdom. Kung mayroon kang wisdom mula sa Diyos, mapakumbaba ka. Kung mayroon kang wisdom na mula sa Diyos, ang iyong heart at iyong mind, you have the compassion for those. Compassion na mapunta sila sa hell. Hindi mo pwede ang mapunta sila sa hell. Mag-send ka ng rememberers to preach your gospel, to preach the gospel. Use me if ever you allow me to preach thy word. Ganun po. Dahil ang lumang pansamantala, maganda kung mabuhay ako ng 250 years. Oh God Almighty. Salamat sa privilege. Ganun, kapatid. Anong klaseng wisdom meron ba? Wisdom overcomes slander. You cannot stop people's tongue. And therefore, the best thing to do is to stop your own ear and never mind what is spoken. Yung mga buwangera ng mga ladies na ang kanilang lumabas sa bibig, i-wordly, huwag mo nang pakinggan, hindi mo mapahinto yung mga ganyan na bibig. The best thing to do is not. Huwag mong buksan yung tayo na makinig yung mga walang kabuluhan. Huwag mong bigsan ng halaga sa mind at sa heart ang kanyang sinasabi. Kasi ang kanyang sinasabi is full of
boast. Pero ang kanyang bibig, ang kanyang dila, ang kanyang bala ay salita ng Diyos. Buksan mo ang iyong bibig, ang tainga. At iyon din ang sasabihin natin sa mga tsayo. Kasi lahat po na tumama sa atin, na napakinggan ng tainga, yun din dapat lalabas sa labas. Amen? Amen. Man's only hope is to know that God can make a way even for Noah in those kinds of days. Maliwanag po na ang tao po, ang kanyang pag-asa ay ang makilala niyang lubusan kung sino ang Diyos sa buhay niya. Kung sino ang Diyos sa panahon ng umpisa at ang katapusan. Kung paano ang Diyos magprograma. Dapat alam mo yan, alam natin yan. Kung alam mo yan, isa po, papuso mo yan, magkaroon ka tinutukoy na wisdom mula sa taas. Amen. Kailan pa tayo lalago spiritually? Kailan pa tayo lalago at gagawin ang ating dapat nating tungkulin sa Diyos? Mag-compute ka. Kung ang sweldo mo monthly ay 20,000 monthly. Deduction ng SSS, lahat ng mga government na deduction, i-deduct yan. Palagay natin matira ay 18,000. 2,000 na punta sa deduction. Yung 18,000 na punta sa iyo. Ha? Ang sabi ng Bible, anong wealth meron ka, anong pera meron ka, responsibilidad mo rin yan. Gastusin mo wisely. Anong wisely? Huwag mong gastusin para sa alak, huwag mong gastusin para sa sigarilyo, huwag mong gastusin para sa barkada, kundi gamitin mo. Bumili ka naman ng Bible, magbili ka naman na yan. Itong mga pamphlets. Magbigay ka sa mission. Kasi po, yung pera na ipinasweldo sa iyo, para tuloy po ang kondisyon niya. Lagi unahin mo ang Diyos, ibigay ang iyong po ikaw. Yun lamang ay marami pang hindi makaintindi. Marami pang hindi makaintindi. Kasi ang kanilang paningin, sure, hindi Lord. Parang wala ng Diyos, nasa suporta sa iyo, kung bigay mo lang. Hoy. Kahit wala ka, kung ang Diyos ay kasama mo, ang pangailangan, bibigyan ka ng Diyos. Kasi sabi mo ng Bible, hindi sa magitan ng mga tinapay ay pwede magbumuhay sa iyo, kundi sa magitan ng aking salita, pwede kang buhayan. Dito na knock-out ng mga karamihan ng kapasturan. Sa gusto magulaw ng masarap, magsasaydlan. Kung ako lang sa nila kinuha yan. Sideline. I challenge you with verse. Stay in the landmark of faith. Huwag kakalimutan na manatili. Pag manatili ka, at unang meron sa puso mo at yung mind, ay hanapin mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ang Bible i-reveal sa iyo. Ano bang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos, ikaw maging faithful. Sa trial, sa calamity, ano kung mayroong problema sa buhay, may tiwala ka pa rin. Doon, yung lumikha, the Redeemer, the Savior, and Mediator. Don't ever allow yourself to trust man. If you trust man, more than nasa taas, lumuhod ka manalangin. A blessed day. Good morning.